Patuloy tayo sa mga balita. Kasama naman natin si Undersecretary Leo Hazareno ng Department of Environment and Natural Resources. Yusek Leo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Congressman. Magandang tanghali po sa mga kababayan po natin. Apo, ang deadline ng inyong ginagawang audit para sa mga mining concession ay ngayong August. Tama ho ba? August po para sa mga metallic mines at September po para po sa mga quarry at iba po mga non-metallic mine. Aha. Okay, pero so far, ano pong initial findings ho natin? Sa ngayon po ay nakatapos na ho kami ng 10 mina. Apat na po ang ating universe sa metal mine at Congressman, at sa 10 pong ito ay lahat po ay merong suspension orders na ipinatag po ang DNR. Kasama dito yung 4 Sambales. Kasama na po dito yung 4 sa Sambales, 2 ho sa Palawan, 1 ho sa Bulacan, yung Orisia, 1 ho sa Surigao, at may 2 pa ho sa Eastern Samar. Pero teka muna, bakit hindi po kasama yata sa Sambales yung DMCI? Magkaiba ba sila nung Sambales Diversified Mining? Isa po yun. Isa po yun. Ang pinakapangalan po ng kumpanya ay Sambales Diversified Mining Corporation, at isa ho yan sa mga naunang nabigyan na ho ng suspension order. Yun din ho yung DMCI? Yan din po ang DMCI. Opo. Kasi nga, DMCI din ang nag-ooperate ng Semirara, di ho ba? DMCI po ang Semirara at ang Berong Nickel ho sa Palawan. Berong Nickel. Kasi kaya naman, pero bakit magkaiba ho yung pangalan? Bakit Sambales Diversified Mining ang DMCI? Di ba sila yung nag-ooperate nung sa Benguet? Dati ho ang DMCI ang operator ng Benguet Corp Nickel. Apa. Subalit itong agreement po na ito ay natapos na. Aha. At ang nangyari ho ang DMCI ay nakabili ho doon sa Sambales Diversified. Okay. Pero nagbayad na ho ba ang DMCI doon sa sinisingil ng Benguet na 3.8 million? Hindi po namin alam yung internal nilang usapan, pero kung ano man yun ho, kung ano man ang naging epekto noon sa environment, ay sa ngayon ho ay sinisingil po natin ng Benguet Corp Nickel. Okay. So lahat sila kasama dito. Yung doon ho sa Surigao, Yusek, kasama rin? Sa ngayon ho, ang nasama ho muna sa ngayon ay Claver Mineral. So, inaantay pa ho natin ang report ho doon sa natitirang 21 ho na metal mine sa Surigao. Okay. Sige po. Meron pa ho kayong isang natuklasang bago, yung palang mga mining operators, small mining operators sa Diwalwal, dyan po sa Compostela Valley, hindi sakop dito sa audit na ginagawa ninyo? Hindi po, dahil yun pong Diwalwal mining area ay naibigay ho sa pamamahala ng isang government corporation na ang pangalan po ay Philippine Mining Development Corporation. Philippine Mining Development Corporation. PMDC. Sila ho namamahala sa PMDC. Okay. It's a government corporation na ang chairman po ay DENR. Tapos, sino ho ang presidente ngayon ng kumpanya? May pangulo po ito, si Attorney Lito Mondragon, at kumpleto ho ito ng organization. So, pinapatakbo po ito ng tulad sa isang corporation. Pero hindi ho kasama ang dati yung pinamumunoang unit, yung Mines and Geosciences Bureau, doon sa board ng PDMC? Hindi po. Hindi ho, wala hong Mines and Geosciences Bureau sa PMDC po na ito. Iba ho ang kanyang structure. Ang link ko ng DNR sa kanya ay dahil sa chairman ng DNR secretary. Yun. Teka muna. Paano ho nalulugi ang PDMC? Di ba may sharing agreement ho sila nitong ng mga minero? Opo. Pagka ho ako ay nanalong bidder ng PMDC, meron ho akong binabayad na share sa PMDC. 1:1. Para ako makapagmina. Oo. In addition pa ho doon sa usual na taxes na babayaran ko bilang isang mining operator. So 50-50 ang hatian ng makukuhang ginto?
yun hong sa Diwalwal, ang naging hatian no ay doon sa mga small scale miners, 1:1 ho, 50-50 ho. Oo. May, kung 2 kilo ho ang mamina ng minero, 1 kilo sa PMDC, 1 kilo sa kanya. Yusek, paano ho nangyaring nalugi ngayon yung PDMC kung may hatian silang 50-50? Eh wala naman ho siyang yan. investment dun. Yan ho ang titignan ho ngayon, Congressman, kung paano ho ang naging performance ng PMDC sa pag-manage nitong Diwalwal Mineral Reservation. Pero yun lang naman ang minamanage nila, no? Walang ibang minahan na minamanage yung PDMC. Meron pa ho. Dahil meron pa? nabanggit ko po sa inyo kanina na pagka ho ang isang mining contract ay na-cancel ho ng DNR, yun hong lupa, yun hong area, binibigay sa PMDC para ho siyang mag-bid out. Ba? At meron ho siyang mga mining projects na minamanage ho ng PMDC at nagbabayad do ang bidder ng share sa PMDC. Okay. So nagbabayad na ng permit, kumukuha pa sila ng share, so whatever na makukuha, hindi ko talaga maintindihan paano ho silang nalugi, Yusek. Ito ho yung dahilan na Congressman kung bakit merong report ang Good Government Commission na may mga findings ho silang ganito at pinagpapaliwanag na ho ang PMDC kung bakit ganito ang sitwasyon ngayon. Aha. So ito ho, iniimbestigahan na rin ni Secretary Gina Lopez. Opo, nakita na po ng nating bagong kalihim ang problema at ano po ito, umpisa na ang pag-imbestiga po dito. Opo. So balikan ko lang ho yung ito hong dito sa Semirara, wala pa ho silang cancellation, show cause order pa lamang ho yung lumalabas. Opo, ngayon pa lang araw, through a letter dated August 12 ay baka habang nag-usap tayo ay napareceive na ho natin baka yung show cause order sa Semirara. Binibigyan po natin ng Semirara ng 3 working days para ho mag-explain doon sa violation nila. Ay, sige po. So, siguro after 3 days, balikan namin kayo, Yusek, for updates. Opo, Congressman. Opo. Salamat po. At saka update siguro dito sa ginagawang investigasyon kaugnay ng mga kumpanyang nagmo-monitor sa ating mga minahan ng ginto. Yusek. Opo, Congressman. Opo. Sige po. Ingat po, Yusek. Maraming salamat po. Opo. Si Undersecretary Leo Hazareno ng Department of Environment and Natural Resources.